So yun, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 215 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos yung sa paghihiwalay na ni Child Emperor sa hanga ni Zombie Man at ito, nanghihingi ng sorry. Ito si Zombie Man sa mga nasabi niya na hindi maganda o hindi nagustuhan ni Child Emperor at ito sabi niya nga dyan na magpapalakas siya para matulungan na mabawasan kahit papano yung mga trabaho ni Child Emperor. So nawang continuation yan is ito naman na. So talon dito sa may takoyaki store dahil dito nga ay may bumibili yan ng mga takoyaki at ang nagbebenta dyan ay etong si Mosquito Girl. So ito yata yung halimaw si Mosquito Girl sa may season 1 ng One Punch Man. But anyways, pagkatapos nga niyan ay ito nga ang inalis na yung mga bata at ito nga tawa-tawa itong isa. So ito sabi nga ng isang bata rito na di ba tama, totoo yung sinasabi niya na may nagbebenta dyan ng isang babae ng takoyaki tapos nakadress siya ng parang isa siyang baliw, sabi niyang ganyan. At eto ay naririnig ng Mosquito Girl yung usapan nung dalawang bata. Sasabi nga ng dalawang bata, pero bakit ganun? Nakadress siya nung parang isa siyang langaw. At eto nga nagalit. Eto si Mosquito Girl, sabi niya nga dyan, gusto raw ba ng dalawang bata na yun na ubusin niya yung mga buhay nila, sipsipin niya, sabi niya ganyan. Kasi diba, sumisipsip ng dugo Eto si Mosquito Girl, tinutuyot niya yung mga tao. But then pagkatapos nga, pak! Dito, bigla na lang siya in-injection na ito ng pagkalaki-laki nito ni Unggoy at ito nga nagulat dito. Ito si Mosquito Girl at pagkatapos nga dyan, ito nga ngayon pinatch up na ni Kongo itong si Mosquito Girl. So ang laki ng band-aid niya at ito nga hihinga-hinga na itong si Mosquito Girl. At then ito nga ngayon salita na itong si Mosquito Girl, sabi niya nga dyan, ano raw yun, anong ginawa nito ni Unggoy sa kanya at huwag nga raw siya bigla-biglang tinutusok sa likod. Sabi lang yan, nagugulat siya pero yung tinusok dito kay Mosquito Girl, ano yun, dugo yun. Pero ito nga sabi dito ni Unggoy na mas mabuti na yun kaysa kung ano naman yung gawin nga nito ni Mosquito Girl. At then pagkatapos niyan is punta na kay Dr. Genius itong dalawa. At ito nga sabi ni Gorilla na bilisan na raw nito ni Dr. Genius mag-regenerate na siya ng blood sac para dito kay Mosquito Girl kasi nga raw sobrang bilis magutom daw nito ni Mosquito Girl. Pero yung sabi ni Dr. Genius na mag-taste muna dyan itong babae na nga to dahil nasa incubation tank pa yung kanyang blood sac. But then ito ay maya-maya pa biglang may dumating dito at ito napatingin tuloy dyan itong si Mosquito Girl saka nga itong si Gorilla at ang dumating dyan ito nga ngayon si Zombie Man at then ito nga ngayon usap na dyan itong si Zombie Man at saka nga itong si Dr. Genius. Ito sabi nga ni Dr. Genius, ano raw ngayon yung problema ni Zombie Man at ito nga ngayon salita na si Zombie Man, sabi niya nga dyan na may isang lalaki na nakatalo kay Garo sa pamagitan lang ng isang suntok. So one hit lang daw tinalo yung si Garo at ito ngayon tingin-tingin itong si Mosquito Girl at then ito nga ngayon alis sa kwarto itong dalawa. So sabi nga ni Gorilla, pumunta muna sila sa ibang lugar at ito ngayon tuloy nga ni Zombie Man na base sa mga testimonya o patotoo ni Demon Cyborg Genos at saka sa mga nangyayari ngayon sa mga sirkumstansya ay binabali raw nun yung common sense at yun daw yung eksaktong sinabi nito ni Dr. Genius sa kanya dati. Na sinasabi nga nito ni Dr. Genius diba kay Zombie Man na may isang lalaki na na-remove niya yung kanyang limiter at yun nga sobrang lakas niya ngayon. At eto nga biglang sabi ni Zombie Man, ina-assume niya na yung tumalo doon nga kay Garo ay na-remove na yung kanyang limiter. So ito biglang sabi ngayon ni Dr. Genius, so ibig sabihin na-meet mo na pala siya, nakilala mo na siya. At eto nga yung sinabi ni Dr. Genius dati kay Zombie Man na makikilala ni Zombie Man yung tinutukoy na tao nito ni Dr. Genius kasi nga hero din yung sinasabi niya na yun na na-remove na yung limiter. So referring nga yan kay Saitama kay Kalbo natin. At then eto nga biglang salita na si Zombie Man, seryoso siya. Sabi niya nga dyan na kaya siya pumunta dito dahil gusto niya natanggalin daw ni Dr. Genius yung kanyang limiter. At so eto nga ngayon tingin-tingin lang eto si Dr. Genius, tahimik lang siya. Sabi maya-maya sinabi niya nga dyan, Zombie Man. At eto ngayon sinabi na nga dito ni Dr. Genius na actually etong store na to may basement yan at ngayon meron siyang gustong ipakita dyan kay Zombie Man na something interesting, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niyan eto nga biglang talon dito sa may HQ dahil dito naman ay nag-uusap na itong agent at saka nga itong si Snake Man. So dito pinag-uusapan nila dyan sinasabi ng agent dito kay Snake Man na last year ay meron nga raw na isang executive ng isa sa mga sponsor companies ng Hero Association yung nawawala. But then eto nga ngayon nung mga nakaraang araw lang daw biglang may mga nakita ng mga evidences, mga labi, mga kalansay doon sa may hidden room kung saan nakatira yung executive.
at eto nga yung evidence na nakita. So yun yung mga buto-buto na lang yung natira dun nga sa room na sa may hidden room ng executive. At eto nga yung tingin-tingin si Snake Man, sabi niya nga dyan, pinagpira-piraso yung katawan ng executive na yun. At eto nga kita naman sa mga buto-buto niya na nakakalat sa hidden room. At eto nga ngayon salita ng agent, sabi niya nga dyan na base sa mga nakuha nga na evidences ng mga pulis, eto nga yan yung litrato, yung mga buto-buto, ang gumawa raw niyan halimaw, hindi tao. So eto ngayon tuloy nga ng agent, at since nasabi nga ng mga pulis na halimaw yung may gawa niyan, kaya itong trabaho na to o itong kaso na to ibinigay sa Hero Association para sila na yung mag-proceed sa investigation. At eto nga ngayon sabi ng agent dito na gusto nila na itong si Snake Man yung maging head sa kaso na yan. So imbestigahan niya at tapusin niya kung sino mang halimaw yung gumawa niyan. Pero yun nga lang na since na 2 years ago na yung nakakalipas simula na nangyari ang insidente na yan, kaya hindi raw magiging ganun kadali, hindi raw yan talaga ganun mabilis na matatapos ni Snake Man. Pero ganun pa man rin sa ngayon ay gusto lang nila na maipakita sa mga pulis, sa mga biktima na kung saan ay talagang nagsisimula na itong Hero Association na gawin yung trabaho nila na yun nga yung pag-iimbestiga sa kaso na yan. At ito nga ngayon lapit na yung agent dyan kay Snake Man, sabi niya nga dyan napirmahan na ni Snake Man itong kontrata para ano yun yung sa transition ng trabaho. At yun nga pagkatapos daw niya na within a week ibibigay nila yung fee o yung bayad nila para dito kay Snake Man. So pasalamat lang dyan itong agent kay Snake Man. At yun pagkatapos nga niyan ay eto nga ngayon ay binabasa na ngayon ni Snake Man yung mga datang binigay sa kanya para nga sa kaso na mag-iimbestiga dun sa nawawala o napatay na executive. Pero eto ay magkakasalubungan na nga ito si Child Emperor saka nga si Snake Man. At eto nga ngayon ay naglagpasan lang itong isa't isa nga dyan sa biglang salita na ito si Child Emperor, sabi niya nga dyan, ikaw pala yung binigay ngayon o nilagay na in charge para nga sa pag-iimbestiga sa kaso na kung saan yung nawawala nga na executive at nakita yung mga kalansay nun sa may isang hidden room. At eto nga ngayon nagulat itong si Snake Man, sabi niya nga dyan, Child Emperor, paano mo nalaman yung patungkol sa bagay na yan? At eto nagalit si Child Emperor, sabi niya nga dyan na huwag raw siyang tawagin na ganyan ni Snake Man. So nagulat ito si Snake Man. At eto nga ngayon sabi nga rito ni Snake Man, anong klaseng outfit yan? Ba't ganyan yung suot ni Child Emperor? At eto nga ngayon ay parang naging maangas na rito ito yung itsura ni Child Emperor, nag-iba yung kanyang aura. Sabi nga dito ni Child Emperor na wala lang, gusto niya lang parang ng pagbabago lang, sabi nga ganyan. At eto nga ngayon biglang sa isip-isip nito ni Snake Man, ano nangyari kay Child Emperor? Naging delinquent na ba siya? Sabi niya ganyan. At eto nga salita na ito si Child Emperor, sabi niya nga dyan na may something na bumabagabag sa kanya patungkol sa kaso na yan. So kaya ang ginawa niya, inimbestigahan niya yung patungkol dyan. At ngayon nalaman niya na raw, nakuha niya na kung sino talaga yung totoong may kagagawan dun nga sa napatay na executive na yun. So ito nagugulat itong si Snake Man. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang ito si episode 250 natin. So yun, so parang nagre-rebelde na nga rito, parang naging delinquent bigla yung itsura ni Child Emperor. Tapos yung si Zombie Man ay tatanggalin niya na yung kanyang limiter. Pero yun, bago tayo matapos guys ay eto nga sa mga di pa nakakapanood sa inyo nito ng Demons of the Shadow Realm, ay ayun ay suggest at saka ni-recommend ko na panoorin nyo itong malupit-lupit na anime na to. So ito bago lang talaga. At yun, kung natripan nyo yung dating anime na Full Alchemist ay siya rin yung author na to yung may gawa niyan. Kaya ang lupit nung anime ito nung napanood ko. But anyway, saya yun ay sa mga naghanap sa inyo ng bago na manga series, yung talagang bagong-bago na talagang ulang gumagawa ito. So baka ito yung isa sa mga gagawin na nga natin. Since na malapit na natin maabutan pala yung pinaka-update na chapter o episodes nito ni One Punch Man natin. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. Ito yung pasensya na kung medyo hindi ganun kagandahan yung boses ko ngayon. Pero yun nga guys, ayan ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.